Hello everyone! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Yes po, kahapon ang birthday ng ating pinakamamahal na President, si former President Rodrigo Roa Duterte, 81st birthday. At madami po ang nakisaya, nag-enjoy, at a lot of prayers. Tapos maraming bulaklak, 20,000 yatang bulaklak. Bunch of roses kung saan doon nakahalantaran sa ICC. Di ba sabi ito ni Atty. Kaufman, kung gusto niyo ipakita ang pagmamahal niyo kay Pangulong Duterte, punuin niyo ang ICC na maraming bulaklak at letters. So, madami ka, big. As in, grabe no? Kaya pala, sabi ng ibang tao, hindi niya talaga matalo-talo ang mga Duterte kasi OFW pa lang, panalo na. Tingnan nyo, kung talagang hindi minahal ng mga OFW si Pangulong Duterte, hindi yan mag-aksaya ng oras pupunta sa ICC o yan magdadala ng bulaklak. Hindi. Pero kitang-kita na sobrang daming nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At inggit si Marcos doon. Kasi, pag siya na ilagay sa ICC, sinong pupunta? Ay, ewan ko. Meron kayang pupunta ng mga loyalista at talyanista? Ewan ko kabibig, di ba? So, ito kabibig ang pinaka nakakagulat. I'm sure magugulantang talaga sila. Kasi pinupush ng maraming Pilipino ngayon ang Sara Baste sa 2028. Naku! Ay, ma-high blood na naman sila. Kasi kung i-impeach na si Sara, meron pang Baste, meron pang Pulong, 'di ba? Yan ang sinasabi nating wala kayong kawala. 'Di ba mga kabibig? Pinupost nila ang Dynasty Bill. Iba din pala ang gusto ng mga kongresista. Kaya nag-react si Congressman Irice. Wala na 'yon. Sunod, impeachment na. Kung ma-impeach BP Sara, sana hindi lang po. May Baste pa tayo, may Pulong pa tayo, may Robin Padilla, may Bongo pa tayo. 'Di ba? Ang daming choices natin. Sila, meron ba silang choices? Sino? Si Remulla? John Vic Remulla? Sino? Risa Hontiveros? Trillanes? Leni Robredo? Ito ba yung choices ninyo? I-compare ninyo kina Bong Revilla, Ramon Bongo, Senator Robin Padilla. Nandiyan pa. Sino pa ba? Baste, Pulong, Bato. Ang dami. Di ba mga kabibig? So ito kabibig Sara Baste. Sabi ni Atty. Torion. Atty. Torion yan ha. Ito ang isinisigaw ni Atty. Torion kabibig. Grabe. Sabi, basahin natin ha. Sabi niya basahin natin Sige, i-share natin. Atty. Torion. A call for... Saan ba ito? Saan ba yun? Ito. Atty. Torion is with Atty. Bobby Torion, my fearless forecast for 2028 elections. President Sara Zimmerman Duterte. Vice President Sebastian Zimmerman Duterte. Suportahan natin to para sa bayan ito. Pero gawa tayo ng mga hakbang para ma-implementar ang Section 31 Republic Act 9369 upang masiguro ma-implementa ang manual counting sa present level pero electronic ang transmission sa resulta ng 2028 elections. Bakit kailangan ito? Kailangan ito para masiguro na mabasa talaga ang mga boto, makita at makumpirma ng mga watchers ang mga actual na boto at may record tayo sa resulta ng halalan kada presinto. Hindi gaya ngayon na wala tayong kasiguraduhan kung ang resulta na nakalagay sa election return ay yun ba ang totoong resulta sa mga binoto ng mga botante kada presinto. Siguro panahon na rin na gawa tayo ng hakbang na ipagtanggal o ipa-impeach ang COMELEC officials na ayaw i-implementa ang Section 31 Republic Act 9369 at dahil na rin sa karaming ginawang questionable noong nakaraang 2025 midterm election. May posibilidad kasi na maski gaano kalakas ang Duterte tandem. Pinupush na kabibig. Baka mamamagic lang at hindi mabilang ang mga boto dahil wala tayong datos kada presinto. Maski malakas sila sa Kongreso, malay mo magkaroon ng milagro at
ma-impeach natin ang COMELEC na official na ito. Hindi na siguro siya magsisisi kasi may balita na paldong-paldo na raw ito. Dapat nga sana imbestigahan din ng Senate Blue Ribbon Committee ang akusasyon na paldong-paldo na raw siya para naman magkaroon tayo ng ideya kung totoo ba talaga ang akusasyon na ito. Payag ba kayo sa Duterte tandem sa 2028 elections? Payag ba kayo na implementa ang Section 31 of RA 9369 or manual counting in the present level? Payag ba kayo na gawa tayo ng hakbang na ma-impeach ang COMELEC official na nasabi ko sa post na ito? Addendum. Please paki-specify sa answer ninyo at kung pwede mag-provide ng dahilan or reason. Ay, naku po, yan na. Yan na ang mungkahi ni Atty. Torion. At ito, itong Truth News. Call for the Duterte tandem in 2028. Group pushes for manual counting at present level. Yan na, kabibig. Pinag-uusapan na to. A big yes for the 30. Diba? A big yes for the 30 tandem. A big yes for actual or manual counting with electronic transmission para panigurado may transparency at walang maluloko kasi kita ang lahat ng actual counting ng votes and that is recorded. Try natin at gawin natin sa 2028 na kabibig. Yan ang sinasabi natin, kabibig. Hindi na matutulog talaga ang mga tao. Gusto nila ang Duterte tandem sa 2028. Paano yan? Magugulo na naman sila. Hanapan naman na ng lusot kung paano hindi ito makakalusot, mga kabibig. O eto si BP Sara, mga kabibig. Panoorin natin si BP Sara kung saan talagang si Basti din, mga kabibig. Oo, talaga ito i-Basti. Basti ha. Dapat ko ingnon. Akong pilion nga presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Alright. Masuko na ko Masuko nas ako, sabi ni Baste. Ito ang komento ng ating mga netizen ha. Sabi ni Dan Di Gracia Alegre, di bali na lang. COMELEC, may kaso na yan, hampa niya na, di ba? Kasi maaga pa siya nagdeklara na tatakbo siya sa Pangulo. Digong kung kumilos at mannerism si Baste. Sabi ni Noel Laksama na nag-ano naman ang mga trolls. Yan ang pamilya na may pinatunayan sa bansa, hindi mamahalin ng taong bayan, yan kung walang magandang ginawa. Magkano ang bayad sa'yo, bangag? O, di ba? Sige, impeach si Sara para si Baste papalit. Nakakatakot yan. Ito gusto ko. Sa'yo na lang mga Davao na yan. O, di ba mga kabibig? Yan. Sige. Gawin nyo. Ito, ang ganda ng picture nito, kabibig. Pinupush talaga ito na maraming Pilipino, mga kabibig. Na VP Sara at Baste Duterte 2028. Kayo, payag ba kayo, kabibig? PRD once said, be careful with that woman. She's dangerous. O, di ba? Please lang i-wash out na ang mga addictos. Kaya nga double time na ang mga anti-Sara kasi alam nila may kalalagyan talaga sila pag naging presidente si Sara. Kaya nga sobrang takot ang mga kongresista, double time talaga. Kaya nga habang wala pa ang 2028, inaano na nila, kaya alam nila na parating na si Sara Duterte. Pero mas lalong nakakilig, no? Manalo ang magkapatid. VP Sara as President, Baste Duterte as Vice President. O, di ba? Ganda niyan. Sino naman bahala maglagot-lagot mo diya ha, maglagot-lagot mo, bahala na kayo maglagot-lagot, basta kami. Gusto namin yon VP Sara, Baste Duterte, tandem. Di ba? Nakakasakit na sa puso, no? Ito kabibig, si VP Sara. Sara Baste sa 2028. Galit na naman sila. Di ba? Ito. Nasaan ba ito? Video natin. Ito si Congressman Janko. Untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron? Ano bang meron? Kong Toby? Bakit? Wala ka pang ethics complaint? Ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong ha. Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, noong March 24, napatawag ako noon.
Malacanang. Oh. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, problema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. Oh. So, sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan yung listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. Correct. At sabi ko, hingin mo ko sila yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This kanya, one, 5.96 billion. grabe. Siguro kasi si Yeda nahandun, di ba? kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon kung Oh, yun pala ang nangyayari. Yun pala ang nangyayari, Kabibig, na tawag doon, grabe pala yung mga focus, FLR, mga budget. Kaya hindi nila ma-atake si Congressman Toby Tiangco. Pero alam mo, Kabibig, believe ako kay BBM. Kasi sabi ni BBM, sana ang susunod na uupong presidente ay makontinue ang kanyang legacy. Ang tanong, ano bang legacy ni BBM? Naguguluhan ako, pwede ba yung i-comment below kung ano ang legacy ni BBM na pwedeng i-continue ni VP Sara? Ito ha. Wow! Ano kaya itong pinagsasasabi niya? President Marcos raises concern that his administration's gains may be reversed if future leaders fail to continue key reforms and investigations. Malacanang points to flood control probes and crisis response efforts as priorities. Marcos warns legacy may be erased if next leaders fail to continue reforms. Ano pala ang legacy mo? Ano ang legacy mo? May legacy ka ba? Flood control scam, ano ba? Ha? Lumubog Oo, budget. actually yung legacy mo, pinagulo mo ang Pilipinas. Yan ang legacy mo. Ha? Apakayabang mo. Ano kayang legacy mo? Hindi nga maramdaman ng mga Pilipino yung legacy mo eh. Ang legacy mo, na-retain sa utak ng mga Pilipino ang katakot-takot na korupsyon at pagnanakaw Correct. sa gobyerno Agree. mo. Yun Tama. ang legacy mo. Tama. Wow! O, sabi ng netizen dito, hubog man siguro na siya. Kamuning overpass. Yung legacy ba na nag-inspection ng kamote, tapos yung mga teacher nagluluto ng tulad ng pansit, tapos yung caregiver namatay, tapos nabuhay ulit, tapos namatay ulit, tapos yung sa Cebu, tinamaan ng kalamidad, nagbebenta siya ng bigas ng 20, tapos yung bahay wash out, 10K, tapos yung nasira, 5K. Yun yung legacy niya, di ba? Na-mention ng tao. Legacy ng pagnanakaw, walang katumbas. Legacy, maleta. Ngiwi-ngiwi na ang kanyang legacy. Hindi grabe yung mga netizen. So yun po mga kabibig, ang ating libag-libag for today. Grabe. Pero feel ko talaga no, Sara Baste. Pinupost ng maraming grupo eh. Lalo na kasi ato ni Torion, pinupost nilang Sara Baste. Duterte sa 2028. Malayo pa ang 2028 pero parang isinisigaw ng maraming Pilipino na gusto nila ito eh. Bobotohan kaya, feel kaya ito ng ibang politiko. Naku, nakakatakot kung si VP Sara at si Baste ang uupo. Tapos pagkatapos ni VP Sara sa kanyang termino, si Baste at na si Polong na naman. Pagkatapos ni Polong at ni Baste, si Polong na naman at yung si Umar. Naku,
ang haba ng taon na mamumuno ang mga Duterte at yung mga kakamping, yung mga dilawan, yung mga talyanista, loyalista, flash sa inodoro na lang. Halak! Anak ko, yun na kabibig. O mga OFW, mabutuhan nyo ba? Susuportahan nyo ba ang VP Sara Baste Duterte sa 2028? Bye everyone. See you next time.